Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito, nagpapaaraw ako dito sa roof deck, rooftop. Ayan, napakasarap ng araw. Time check is 7:50 AM. So nandito ako. Galing ako sa night shift duty, panggabi pa ako. So hindi pa ako nagpapahinga. Paaraw lang ako saglit at kaunting share na rin about anxiety disorder. So i-share ko lang yung mga ginawa ko, paano tayo naka-recover sa ganitong sakit. Kailangan mo talagang pagdaanan yung mga hirap. Kailangan mo talagang salubungin yung mga takot mo. Kailangan mo talagang dumaan sa mga prosesong ganyan, sa step na ganyan. Kailangan mo talagang dumaan. Base sa aking experience, kailangan mo talagang dumaan sa mga step na ganito. Guys, hindi ba kunyari pupunta ka sa like for example, pupunta ka sa PSA, kukuha ka ng birth certificate. Di ba may makikita kayo dong step by step, step 1, step 2, step 3. May makikita kayong step doon hanggat sa releasing pinaka last step. So may step by step silang pinagdaraanan. Maihahalin tulad ko rin doon si anxiety disorder. Meron tayong kailangang step na pagdaanan para ma-overcome mo siya. Meron kang kailangang step na pagdaraanan para ma-overcome mo siya. Ano-ano yung mga step na yun? Isa na dun, yung face your fear. Kailangan mo talagang salubungin yung mga takot mo. Kailangan mo salubungin yan para ma-overcome mo ng tuluyan itong anxiety disorder. Kailangan mong salubungin. Ang unang-una kong ginawa para ma-overcome ko to talaga, unang-una, nagdasal talaga ako. Iniling ko talaga sa mahal na Panginoon na bigyan niya ako ng lakas, ibalik niya yung dating lakas ko. Gusto ko nang bumalik sa dating ako. Lord, tulungan niyo po ako. So sa araw-araw kong ginawang yun, talagang umiiyak ako. Iniiyak ko kay Lord ang lahat. Bakit ako nagkaganto? Iniiyak ko sa Kanya lahat. Talagang sa Kanya kong inasa. Talagang sa Kanya ako kumapit na sinabi ko sa Kanya yung 100% na pagtitiwala ko na Lord, Ikaw lang makapagpagaling sa akin. Ikaw lang po talaga. Wala na akong ibang inaasahan. Araw-araw ko yung pinatunayan sa Kanya na taos puso akong lumalapit sa Kanya na may balik mo yung dating ako, Lord. Ang una niyang ginawa sa akin talaga, lumakas yung loob ko, pinalakas niya yung loob ko. Natakot ako sa lahat Ultimo guys, sumakay ng tricycle. Ultimo magbike. Ultimo magpaaraw sa bakuran namin. Magpapaaraw ako, Konting masinagan lang ako ng araw guys. Inig na ako na sobrang palpitate ko na. Grabe. Nandun yung tiwala ko kay Lord Nandun yung tiwala ko. Pero hindi pala sapat yun. Kailangan pala kapag lumapit ka sa Kanya, buo yung tiwala mo. Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Yung pananampalataya mo sa Kanya, yung pagdarasal mo sa Kanya na ibalik yung dating ikaw, kailangan tapatan mo yun ng tiwala sa Kanya. Yung
yung tiwala na tinutukoy ko, yun yung pagpapakita na hindi ka natatakot sa mga sintomas. Mga sintomas na mabibigat. Andiyan yan, kasama yan. So yun yung ginawa ko. Hanggat sa unti-unti niya akong binigyan ng lakas ng loob. Binigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob. Sa una talaga guys, matatakot talaga tayo kasi hindi natin kabisado yung mga nangyayari sa atin. First time na nangyari sa atin, lalo first time natin na-experience yung mga sintomas. Alam guys, medyo mahangin medyo sa ating speaker. So ayun, yung unang-una kong ginawa, nanalangin ako kay Lord na pagkalooban niya ako ng tapang at lakas. First 1 month ko yun, hindi pa sapat. Siguro first 1 month in 10 days, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Tinulungan niya ako makapasok ng trabaho. Nandun yung kaba, nandun yung araw-araw na pagsubok na darating sa'yo. Yung pagsubok na tinutukoy ko, yung pagpaparamdam ng mga sintomas. Nandun lahat yun. Talagang pinilit kong pumasok. Pinatunayan ko rin kay Lord na, Lord, maraming salamat sa lakas na loob na ibinigay mo sa akin. Sa araw-araw na ibinibigay mo sa akin na lakas ng loob. Andun yung takot na kapag dumarating yung sintomas, nandun yung kinakabahan ako guys. Kasi first pa lang yun magdadalawang buwan pa lang yun. Takot ka pa sa sintomas, mga sintomas na mabibigat. Andun yung araw-araw na pag-iisip, last day ko na yata ito na yata yung last day ko, kawawa yung mga anak ko. Nandun yung mga doubt na ganun So, hayaan nyo dumaan sa prosesong ganun, no? Sa umpisa, matatakot talaga tayo. Pero sana, habang dumaraan yung araw, buwan, sana pinapatunayan natin kay Lord na yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi, guys, base sa naka-recover kay anxiety disorder, hindi sapat yung pagdarasal mo. Hindi sapat yung araw-araw na paghiling mo kay Lord na pagalingin ka. Hindi sapat yung araw-araw na nagdarasal ka lang pero nagpapakita ka naman ng takot. Hindi sapat yun. Kailangan pala guys, yung pagdarasal mo, tatapatan mo talaga ng tiwala kay Lord. Tatapatan mo yun. Ito yung pagdarasal mo, tapos ito yung pagtitiwala mo kay Lord. Ipag-combine mo yan. Ipag-combine mo. Doon mo mararamdaman ng 100% na kagalingan. Yung pagharap sa mga kinakatakutan mo, pagpapakita yan ng 100% na pagtitiwala kay Lord. Yun lang. Yung pagtitiwala mo kay Lord, tsaka yung pagharap mo sa takot, daig pa yan yung nagpa-counseling ka. Daig pa niyan yung nagpa-therapist ka. Daig pa niyan yung uminom ka ng gamot. Hindi mo namamalayan sa pagpapakita mo ng tapang, lakas ng loob at pagtitiwala kay Lord. Sa pagpapakita mo niyan, hindi mo namamalayan. Unti-unti niya sa'yo ipinapasok yung lakas ng loob. Na magugulat ka na lang Kasi dati takot ka mamalengke mag-isa, no? Magugulat ka na lang, magagawa mo na yun. Magagawa mo na yun isang araw. Basta hinaharap mo yung takot mo at nagtitiwala ka ng 100% kay Lord. Yung 100% na pagtitiwala na tinutukoy ko, yun yung, kunyari, lalabas ka ng bahay mo, dapat wala kang pag-aalinlangan, tinukso ka sa kalagitnaan, nagparamdam siya, yung sintomas. Kailangan, huwag kang aatras, tuloy mo yun. Pagpapakita yun ng 100% na pagtitiwala kay Lord na hindi ka natatakot. Lord, kasama kita, hindi po ako aatras. Ganun lang palagi. Ayun yung pinakasikreto talaga. Sa lahat ng oras, kapag sinukso kayo, kapag nilinlang kayo, kapag niloko kayo ng mga sintomas ng anxiety disorder, lagi mong panghahawakan, kasama ko si Lord.
ililigtas niya ako, nandito lang siya sa tabi ko. Ganun lang palagi. Ako sinasabi ko sa inyo yung buong katotohanan sa pagharap kay anxiety disorder base sa nakaranas, nakagraduate kay anxiety disorder. Itinuturo ko sa inyo ang lahat. Marami akong naririnig na mga advice patungkol kay anxiety disorder. Although maliliwanagan ka sa kanila, pero ang pinaka-ugat kasi ng lahat ay takot. At ang pinaka-kukuhanan mo ng tapang at lakas talaga, wala sa gamot, wala sa therapist, wala sa manggagamot, wala sa doktor. Ayan yung base sa akin karanasan. Talagang unang pagkukuhanan ng lakas, unang pagkukuhanan ng lakas at unang magbibigay ng lakas sa'yo, walang iba kundi si Lord. Walang iba kundi si Lord. Siya ang tunay na magpapagaling sa'yo kay anxiety disorder. Ipakita mo lang yung 100% na pagtitiwala mo, yung 100% na pagtitiwala mo sa Kanya. Araw-araw yan. Huwag kang magpadaig sa takot. Dahil ang pinagmumulan ng lahat ay takot. So guys, maraming salamat. Yun uli yung may advice ko para sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat guys. Huwag kayong matatakot kay anxiety disorder. Sa umpisa, talagang matatakot kayo. Hayaan nyo dumaan sa prosesong ganyan. Pero sana, ang hiling ko lang sa inyo, habang dumadaan ang araw at buwan, sana tumitindi yung pananalig nyo kay Lord. Kumakapit kayo ng gusto sa Kanya at magpakita kayo ng tapang sa Kanya na hindi kayo natatakot sa anxiety disorder na yan. Maraming salamat guys. See you in my next video.